Magandang umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Lunes, ika-21 ng Hulyo 2025. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Parin Jonat, maya-maya siguro. Hindi naman kayo nabaha, ano? Hindi, marami lang nabaha. Pero ngayon daw po, sabi ng DOH, sakit naman. Yan ang dapat tingnan. Yan ang dapat nating, lalo na yung mga nag-evacuate. Oo. Sa evacuation. No. Baha tsaka landslide, by the way. Landslide. Yun na nga eh. Nakita mo yung malaking bato, bumagsak dun sa kotse? Buti walang namatay, ano? Oo. Swerte rin nung may kotse na yun. Ano yun? Bayaran kaya na insurance yun? Sana may insurance yun. Baka mamaya nagpaso. Yung act of ano yun? Mabigat na ano. Yung sinasabi nyo kanina tungkol dun sa quarry, hindi pwedeng umiwas ang DNR doon. Yun na nga. Hindi pwedeng ituro yung wala yun. Dahil sa permitting on private land daw. Private land daw eh. That's not true, bro. Ngayon, binigyan ng permit ng LGU eh. In the first place, kung private land yan at nasa Mount Makiling, paano nagkaroon ng titulo yun? Mount Makiling? Ano yun? Reservation yun. Hindi pwede yan, mga ganyang palusot. Hindi pwede yun. Tapos LGU lang. Pati yung LGU, even so, mayroon dyan sa LGU, kung 5 hectares, LGU magbibigay ng permit, may kasama doon na tinatawag natin na provincial DNR na kinukulit lahat yan, tinitingnan kung ano yung mga permits na ibinibigay. At merong patakaran para sa permit. Hindi mo pwede review lahat yan once and for all. Talagang masusing pag-review. Ang tanong siyempre dyan, kung mga observant ang media, bakit ang baha, ganito eh, pag nakita mo yung mga video ng baha abroad, dyan sa Dhaka, bumaha, di ba? Texas, kamakailan lang. Nakita nyo po, umaagos ang tubig nung baha. Di ba? Ibig sabihin, may pinanggagalingan yung tubig, umaagos. Kaya may baha, may agos. Yung mga video na nakita ko, dito sa baha na to, still water, hindi po umaagos, hindi gumagalaw. Kung very observant ka, titignan mo, bakit hindi umaagos? Ginagawa nga swimming pool ng mga bata eh. Di ba? Makikita mo kahit na mababa lang yung tubig, wala pa sa tuhod eh, yung mga nakita kong video eh. Ang masama doon, baha, and therefore, hirap umandar ang mga sasakyan at saka kailangan maglakad sa tubig ang mga tao. Tawagin na po natin pork yung flood control na yan. Huwag na tayong pagpaligoy-ligoy because kahit ano sabihin nila, pork yan. Pork yan. Okay. Sumasabit sa mga bulsa-bulsa yan. So, ang problema po dyan, matagal na nating alam yan, kapag umiiral yung sistema ng pork, nahahati-hati yung pera. Yan ang matagal ng criticism, parehong panig President Corazon Aquino. Yung countrywide, mga ganon, di ba? Yung iba-ibang pangalan lang niyang pork eh. Sa ngayon, flood control. Noong panahon ni Cory Aquino, countrywide. Mga ganyan, di ba? Panahon ni Mitra. Ayan. Ang criticism po noon ng mga think tanks at saka yung mga multilateral agency, ang problema sa pork, kahit na nagagawa yung mga project na liit-liit, ay maliit ang epekto, ang impact sa buhay natin. Samantalang kung yung pera na yan, pag ipon-ipunan mo, at gagamitin mo yan sa mga malalaking project na malalaking impact. Halimbawa, kung flood control yan, yung mga malalaking spillway. Para ganyan na mangyayari dyan. Pero kung hati-hati yan, walang paano naman sinabi na ng BBM yan. Dapat, noon sinabi na niya yan, nung merong malaking baha, dapat ang flood control funds, gamitin natin for big projects
Like ang example niya, yung Bicol River Basin. Ang Amerika ang nagtutulak niyang maging maayos ang world trade. So, as far as we're concerned, tapos na yung WTO, sabi ni Balisacan. Yan, World Trade Organization. Matagal na naman tapos yan. As a matter of fact. Ano matagal na tapos? Yeah, tapos na naman talaga yan. Matagal na. It's not only now. It was just exaggerated with ngayon. this nasabihan na tayo nun na off the table. With the move of President Trump in his second term. Matagal na nawala naman. WTO has become a paper tiger in a sense. Paper tiger. Wala naman. Puro roar. Oo, kasi all the G7 and G8, all the So ano ngayon ang gagawin natin? Wala nang world trade. We have to work with other. Bilateral na po. Bilateral, multilateral, there are a lot of things that can be done. Ang sinasabi kasi ngayon, ay yung coconut industry, magmamahal sa US, yung coconut oil, magmamahal because of the tariff sa US, at kaya baka bumaba ang ating exports ng sa US. Hindi humanap tayo ibang market. Hindi ba pwede? In the first place, pero gawin natin process in the case of coconut oil, hindi naman US ang pinakamalaki natin market. Pinakamalaking market ng coconut oil has always been the European Union. Kasi doon pumupunta talaga yan eh. Kasi ang problema natin dyan, hindi naman natin nagawa yung dati nating gustong gawin, which is we come out with the finished product. Yun ang gusto sana what natin. We have been exporting are coconut oil basically. Sana sabon na. No, yung ganong klase. Maganda nga yan kung hindi tayo makabenta sa US. Yung hindi natin mabenta, process natin dito. Meron ba mag-i-invest niyan? Ang pinakamagandang gawin nga dyan is to talk with the end users. Kasi the end users have some kind of clout with the Trump administration, with any administration. If the end users like Procter & Gamble, Unilever, etc. and all of this work, then tapos. Ganyan ang ginawa ng Vietnam. Ngayon, if you don't talk with these people, and you just have cocktails with them every so often, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi iyuyo ka nila. Okay. Ganun na nangyayari dyan eh. Yun na nga pinag-uusapan nito mga to, kung ano yung mga posible. Yun ang sinasabi nito si Sarge. Ang hinahanap natin, ano ba yung umaandar na pwede nyo nang gawin? Diba? Hindi ba dapat yung mga yan, nakaplansya na yan? At alam naman natin, taon-taon magkakaroon ng ganitong disaster. Sabihin na natin hindi sa Northern Luzon. Sabihin na natin sa ibang lugar. Pero yung Department of Agriculture, yung National Office, handa na. Hindi ba pwede yung ganon? Matagal na sinasabi yan eh. Ayan. Baka magalit yan. Wag mong gagamitin. Mechanic sa gobyerno kung paano nangyayari. Meron daw perang nakalaan. Meron na. Preposition na yan. Ganun ba? Gano'ng kabilis usually na yung mga hindi raw eh. Kumari kami si Pauling at si Insan na Berat na naanod ang aking palaisdaan at uy, meron daw. Pero kumaasahan yan. Pare allocated pa. Kaya ba yan na isang linggo? Meron kayong allocated for seeds, livestock medicine, and fisheries supplies. Meron tayong data. Alam namin kung nasaan kayo. Maganda yan. Meron tayong dito kami. Really? Meron tayong data? Are you sure? Payment system. GCash. Kung wala kayong GCash, hindi kayo kasama. Halos lahat yan may GCash. Puro ganun eh. Allocated, earmarked. Kompleto na yan. Hindi, kapag ganyan naririnig ko, parang John at parang Joel, allocated, earmarked, dapat yan, pare. Dapat yan, umaandar na. Maandar.